Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo ngayon pong araw. So ito pong ating message na ito ay manggagaling po syempre sa ating pong Panginoong Diyos Ama, Jesu Cristo, sa mga Ascended Masters, Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, universe, ancestors, spirit guides, elementals, and syempre sa ating mga animal spirits. Lang energy. Okay. May joke lang, walang energy. Okay, so ngayon po is, syempre nais ko po muna magpasalamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, syempre maraming salamat po sa inyo sa patuloy, sa mga, hindi pala patuloy, kundi sa mga, alam niyo po yun, na napili po ang ating YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po. And, ngayon po, syempre, bukod po sa mga lalo na po to sa mga hindi po nakakakilala sa akin, yung mga tipong bago lang po dito sa ating YouTube channel, ako po is aside po sa tarot reader, oracle reader, is also a divine healer and also a ritualist, no? So sa ritual naman po kasi kadalasan pong ginagawa ko po dito is ang mabuo po ang pamilya na ang may kakagawa ng pagkawasak ay ang mga kulasisi o mga third party. Okay? So, hindi po ako gumagawa ng gayuma, ha? So, more on baklas po ako ng gayuma. Okay? Mga tipong pang-positive lang po, no? Na gustong tumino, yung mga ganon, na gustong humingi po ng kapatawaran sa kanila. But, yan po is may proseso po ako. Kailangan nyo po ng, mayroon po tayong kailangan muna pagdaanan bago po natin simulan ng ritual, just to be sure na kayo po ay nagsasabi ng totoo. Mahirap na po magilitan ako ng Panginoong Diyos Ama na basta-basta na lang po ko gagawa ng ritual. Siyempre, kailangan ko munang malaman po ang punot dulo. Okay? So, mahigit na po yung sigurado kaysa po para tayong katayin. Okay? So, again, para po sa mga baguhan, ito po is para po, magsisilip pong gabay po ito sa inyo sa araw-araw, lalo na po doon sa mga nakakaramdam, nakakarinig, nakakaamoy, nakakakita ng hindi po nararanasan ng iba. And also, ito po is para sa mga may bloodline or lahi ng mga manggagamot, manghihilot, or tarot reader, or anumang klaseng spiritual na ginagawa po ninyo. Ito po is makakakuha po kayo dito ng mga gabay. And also, ito po is magsiserve sa inyo ng parang kaliwanagan din po at malalaman nyo po kung ano po yung mga symptoms or signs, kung ano po ang difference, no, ng spiritual attack sa physical attack, sa kulam at sa mga tipong physical na karamdaman. May mga pagkakaiba po. Pero ngayon po kasi medyo high-tech na po sila. So, andito po yun talagang minsan akala nyo po physical pa yan pero may halo na po pala. Okay, so kaya nga po kailangan as much as possible po pag alam nyo pong hindi po physical at kakaiba po sa pakiramdam ninyo yung mga karamdaman ninyo, magpakonsulta na po kagad kayo sa mga manggagamot na mga trusted na healers po na kilala po ninyo. So aside from me, marami naman po dyan sa mga lugar ninyo for sure na mga healers din naman po. Okay? So now is syempre bago po tayo mag-start ng reading is babas-basa po muna natin itong mga cards o hihingi po tayo ng mensahe po mismo sa ating mga gabay, sa mga Ascended Masters, sa mga Archangels, sa mga Holy Spirit, ganyan. Okay, so hindi po muna tayo gagamit ng mga, alam nyo yun, yung personalized kong mga oracle cards. So dito po muna tayo sa ating mga cards na matagal na po natutulog. Ginising ko lang po sila ngayon. Matagal na po ito nakabox lang, hindi po kumikilos, baka po ma-stroke. Kaya binuksan ko na po sila at gagamitin po natin ngayon. Okay, so galaw-galaw muna, wait lang, hindi ko po nababalasa to kanina, nilabas ko lang.
i-prepare natin siya sa, this is oracle card actually, pero i-prepare natin siya sa tarot. So, I think dalawang tarot po nakalabas ko. Okay. So, let us see kung ano po ang mensahe sa inyo sa mga oras na ito, na habang binabasa nyo po ito, maaring ito yung napagdaanan nyo na o maaring mapagdadaanan nyo pa lang po, ano. So, sa mga makaka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po kayo updated sa ating reading. And may mga healing session po tayo. Libreng gamutan po dito sa YouTube channel natin. Okidok. 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 Okay. So, let us pray. Okay, so let us pray. Mahal na Diyos na masalangit, mahal na Jesucristo, mahal na Birheng Maria, Mari Santo Niño, pakibasbasan po ni napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na spirito, ang mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking po tagapanood, nang sa ganun po magkaroon po silang kaliwanagan at mabawas-bawasan po ang kanilang mga katanungan. At naway masagot po ang mga ilan nilang mga katanungan sa kanilang mga sarili at mga nangyayari po sa kanilang, especially mga kababalaghan na nangyayari po sa kanila. Naway kami po inyong patuloy na iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anumang klase ng karamdaman na tukso, at meron po sa mga kalamidad. At kami po inyong bigyan po ng kagalingan sa lahat po ng karamdaman, lalong-lalo na po ang mga may sakit sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, kukuha po muna tayo ng medyo intriguing na message from, wait, tabi lang natin muna ite. So, pagsusunod-sunurin natin para bunutin na tayo ng bunochi. So, dito muna tayo sa tarot. Kukuha muna tayo ng konting highlights, no? Sa ating tarot. And kukuha tayo syempre ng message sa ating pong mga kay universe po tayo ng message from the universe. Ano na ba ang plano sa iyo ng universe? Ano ba ang masasabi sa iyo ng universe? Meron ba siya mga habilin? Meron ba siya mga warning? Ano ba ang meron kay universe? Ano ang meron? Anong gustong iparating sa inyo ng universe? Actually, last time nagbigay na ako ng message eh. So, pero yun is by using my oracle card. This time is mix tayo. Any message? Oh, there's the sun. Oops. Oops, I did it again. Nine of Cups. There's a hollow feeling. For some of you, it's imbalance, no? And sometimes, parang for some of you din is merong emptiness, no, na nararamdaman. Or maybe meron kayong ano dito, parang walang ka-energy, no? Parang andito yung pagod na pagod. May something sa inyo na ang bigat, mga tipong ganon. Parang hindi rin kayo, parang wala ring happiness. Parang ganun. Okay, so, ano yun na? Yung Nine of Cups na yun is, ano yun na? What's this? Reverse. So, now is we have the Lovers. Is misaligned values. There's a trust issues. Meron disconnected sa inyo. Meron questionable, big question mark sa inyong mga jowawit, sa inyong mga persons, no, na parang for some of you is nagkaroon na ng discord or maybe parang separation. May mga gano'n na sa inyo, no? For some of you, no, hindi naman po lahat. Na yung inaasam mong harmonious sa relationship, walay, no? What else? Parang problemado tong reading ko,
problemado dito ang collective ko Sino to? Oh, hindi pala. Akala ko puro reverse Okay, so we have the Empress. Wow. So, Empress in upward, no, which is divine feminine. Now, you are talaga is a divine feminine. Beautiful. Mga tipong ganyan. Nurturing. No? So, talagang andito yung talagang maalaga ka, mapagkumbaba, mga tipong ganyan yung mga peg mo. Beautiful, sensual, mga ganun. So, also here, no, sign na parang, andito ka sa point na kahit ganito yung mga nararanasan mo, na you feel imbalance, you feel emptiness. And some of you is parang andito maybe may heartbreaks, sorrows, no, grief, mga ganyan. Is na andito pa rin yung you still stay positive. Stay parang full of, parang pinipilit mo magkaroon ng high energy, high frequency pa rin. Kasi kumbaga, maybe there's a realization for you na parang aanhin mo yung loneliness kung parang ikaw din naman talaga magsasuffer, no? So, parang breathe in, breathe out, no, ang ginagawa mo dito. Which is good, no? Kasi, alam nyo, wala naman talaga po mangyayari sa pagmumukmok. And you have this powerful, talaga, no? Powerful energy din at the same time. Okay? And for some of you is getting pregnant. Congratulations sa mga, dyan, mga jaunties, no? And what else? Anyway, pagdating naman po sa the lovers, no, andito naman talaga misaligned kayo, no, or parang andito parang hopeless ka rin sa case na pagdating sa relationship, no. But still, because of this Empress, ang hindi lang maganda rito is for some of you is talagang pregnant, but andito yung nagkakaroon kayo ng arguments. Why? Because of maybe your hormonal balance is not good talaga. Talagang meron kasing hormonal, imbalance talaga. Pagka, alam niyo yun, pagka preggy, no, so kailangan po dito mag-adjust, no, is yung person ninyo. But, wag nyo naman po samantalahin. Wag naman tayong pabebe masyado sa mga pregnant dyan, ano? Kasi nahihirapan din po yung mga person natin or yung partner natin sa mga ganyang cases. Ako po kasi is I have 5 kids. No? So, alam ko yung mga ganyan. So, pero alam ko yung mawa-work out to. Let's see kung ano pa sasabihin ng card, no? Kung ano ba ang meron pa dito sa mga dalawa mong reverse na card. Let's see kung ano. Letter Z, letter Z, letter Z, Z, Z. Ano na naman siya? Ano to? Reverse na naman. Okay, so we have the Knight of Wands in reverse. So, parang kaya ganito ka. Parang pasok tayo sa ngayon. Pasok tayo sa love, no? Love reading tayo ngayon. So, there's parang medyo violente ka ngayon, Or minsan parang andito yung unpredictable ka. Ang lakas ng toyo mo, parang ganun. No? Parang andito yung pagiging, sometimes talagang umiiral sa'yo dito pagiging jealous mo nang wala sa lugar. Ganun. Alam mo yun, parang ka, nagtatransform ka into monster pagka nagsiselos ka. Ganun ka magalit. Ba't ganun? Bakit may ganun? Okay, so we have the new moon. Ano lang dito medyo hinay-hinay dito sa pagiging unpredictable mo. Hindi maganda talaga. Kaya siya, nag-reverse din no? Maybe you're too much attracted or parang you're too much into material thing, no? Mga ganun, selfish. Hindi maganda. Maybe this is your person, And we have the new moon. Manifest your desire. Wow. So, wait nyo to kasi parang in 1 month, no? Or on the next new moon, expect nyo tong minamanifest nyo na talagang gustong-gusto ninyo. So, itong mga naka-highlights natin ng card is possible na bigla na lang itong madidelete, bigla na lang itong maglalaho na parang bula. Pero just continue to be this kind of divine feminine energy ang pairalin, And yung pagiging unpredictable mo, yung pagiging toyoin mo, pakialis-alis, Or kung hindi mo maalis totally, then bawas-bawasan muna sa ngayon.
Okay? Kasi sayang to, no? Kung kung nanamnamin nyo po itong Nine of Cups na to in reverse and the Lovers in reverse, wala pong mangyayari. So, ang kailangan po mangibabaw dito is yung Divine Feminine, which is the Empress. Okay? Pero tingin ko po maano siya. Kasi tumapat siya sa the Lovers, no? The Lovers. Just set your intentions, no? Especially sa New Moon. Ano lang pala tayo, parating pa lang po ang New Moon. I think 3rd week nitong March. So, set your intentions, no? And possible na eto na yung mag-start yung new cycle ninyo. I mean, new beginning, no? Basta wag kayong mag-give up. Okay? And 8 of Swords is also here. Okay. So, for some of you, parang kayo lang din pong gumagawa ng problema nyo sa buhay nyo. Though, meron talaga kayong mga manifestations, but andito yung parang, once na parang hindi nyo na-receive or na-achieve yung na manifestations, parang andito kagad yung nagmumukmo kayo. No, parang kayong mga drama queen, mga tipong ganon. Parang ang tingin nyo kagad sa sarili nyo, paralisado na kayo. Or parang ang iniisip nyo kagad, ay nako, nasa crisis na naman ako. Mga ganon kayo. Yung baga, full of negative thoughts kayo dito sa 8 of Swords na to. So, parang alam niyo yon, kung ganito ng ganito ang pag-iiralin ninyo dito, no, is yung way ng pagmamanifest niyo kahit marubduban ang ginagawa niyo manifestation sa mga desires niyo. Pero at dito yung konting failure or konting parang pagsubok lang, bumibitaw na kayo, wala po mangyayari. No? So, as a Divine Feminine, I know na meron ka dito talagang patience, no? Perseverance as well. So, yun ang kailangan mong paaralan. Yun ang i-boost mo. Yun ang pag-aralan mong i-maintain mo. Okay? Sayang kasi. And now is we have this King of Cups. Okay? Ace of Wands. Ace of Wands, ano to? In reverse. Okay, so you have the psychic abilities, no? Malakas din ang mga kutob mo. Pagdating sa mga pakiramdaman, talaga namang bonggang-bongga ka rin. Mabait ka naman. Ang intindihin. Talagang highly intuitive ka dito. Intuitive. And ngayon, parang as of this time, no? Parang iniisip mo sa sarili mo na parang kailangan mo talagang emotionally balansehin lahat. Maybe yung anger mo, jealous, no, is kailangan, hindi na balanse kailangan dito. Kailangan alisin mo to. Madami na papahamak sa jealous. Marami na dadama, maraming nangyayari or hindi magandang nangyayari sa mga, parang may emotional, breakdown. Though talaga meron ka namang you are the kind-hearted person pero pagka umiiral na yung mga ganitong behavior mo like jealousy, selfish, no, parang biglang naglalaho yung pagiging babait mo. Minsan may ganong, alam niyo, parang masabi kong may katok. May katok, may sapi, may saltek. Parang ganun. No? Kailangan magkaroon ka ng self-aware. No? I mean, yung self-awareness is pairalin mo dito. No? Kasi intuitive ka naman so hindi mo kailangan maging paranoid. No? Yung intuition mo is, yes, pwede mong sundin. Pagkakaroon ng psychic abilities, pwede mong sundin. But, make sure na balanse. Hindi yung nag-overthink ka. Or parang andito yung nagja-jump into conclusion ka kagad. Pag-aralan mo munang maigi bago ka magbitaw ng salita or gumawa ng move. And we have the Ace of Wands. Ang dami mong mga iniisip. Ang dami mong iniisip pero parang hindi mo maisagawa. O hindi mo siya ma-execute. Bakit? Anong meron? Bakit hindi ka makapag-isip ng tama? Ano ang gumugulo sa iyong isip? Kasi pakiramdam mo sa sarili mo, parang parang biktima ka dito. Kasi meron ka nga dito, di ba? May self-entrapment ka. Alisin mo yun. Naku, lakas makatanda ng mga ganon. Parang pakiramdam mo, nakatali paa mo, nakatali ang kamay mo, parang ganon.
And full of dramas ka, which is hindi man na masosolve yan ng mukmuk mo or tipong mag-iisip ng mga negative. Hindi makakatulong. Mas mawawalan ka ng energy. Mas mawawalan ka ng katinuan. And we have Two of Cups in reverse na naman. Ace of Coins. Wow. Okay, pwede. Nine of Wands again in ano na naman siya. Reverse na naman. Okay, so Two of Cups. Ngayon, parang gusto mo, talaga naman kahit naman sino is kailangan talaga ng tulong or help from somebody, from someone, especially sa mga ka-close mo, or especially kung meron po kayo mga partner, kailangan nyo po talaga ng somebody or someone na magre-rescue sa'yo or parang iintindi sa'yo. But not at all times is kailangan kaintindihin kung paulit-ulit din naman po yung ginagawa ng scenario. Okay? So again, kung meron pa kayong imbalance ngayon, parang sarili nyo rin po ang kailangan nyong pag-aralan na baguhin yung mga hindi po dapat na nasa katawan nyo pa or nasa soul ninyo. Okay? So, parang kailangan nyo po dito ng someone na magbibigay sa inyo ng piece of advice. Hindi lang piece of advice, no? As in parang isang sakong advice o isang baul na sa advice para lang po magkaroon kayo ng kapanatagan. No? And dito naman po sa Ace of Coins, yes, kailangan nyo po talaga, no? Kasi dito sa Ace of Coins, it serves as your new beginning, no? And dito is magkakaroon kayo ng parang para makakaramdam kayo din ng security or safety once na nakakuha po kayo ng person na mag-advise po sa inyo, and parang andito po yung aalugin ng konti ang utak ninyo to realize kung ano yung mga nangyayari sa iyo at nangyayari sa kapaligiran mo, at kung ano yung mga dapat mong i-maintain at dapat mong alisin. Ganun lang po. Okay, so sa Nine of Wands, so choose your battles. Kasi ito is reverse to eh. Hindi naman po lahat dapat talaga ipapatulan. Kung sa tingin nyo pong parang mag-create siya ng fire or an explosion like the volcano, na talagang sabog kung sabog, and hindi naman siya worth it, no, na para ipaglaban yung mga bagay-bagay. Na parang napakaliit na issue, huwag nyo na palakihin. No? So, for sometimes ganito kayo, parang you're out of control. And parang sometimes is, yes, nagiging defensive ka, but end of the day is marirealize mo or magkakaroon ka rin ng regrets kasi that's not you eh. So, ang kailangan mo talaga dito is lumayo, no? And again, let go, let God, yun na lang po yung mga ganyan kaysa makikipagbangayan kayo. Kasi wala naman po mangyayari sa bangayan. Lalo na kung ang kausap niyo po is talagang ipinaglalaban na siya ang tama. Queen of Cups. Goodness. Parang durog na durog tong taong to. Ang laki na problema nitong collective na to. Imbalance ka talaga. I mean, yung energy mo dito is ay grabe, parang may pinagdadaanan ka talaga ngayong kakaiba. So kailangan mo dito, no, sa Ace of Swords is kailangan mo i-re-evaluate yung mga nangyayari sa buhay mo. Maybe meron ka mga nakukuhang misinformation, or maybe there's a lack of communication na kailangan mong maging open, maging transparent sa mga paligid mo. Kailangan mong parang mag-voice out, no? Parang ganun. Kailangan mo ng ganun. Hindi mo kailangan parang, ano ba to, anong tawag doon? Anong tawag doon? Sarilinin. Anong tawag? Hindi, meron doon. Ano yan? Kimkimin. Yan? Yun, kimkimin. Huwag kikimkimin. Ano sabi ko ano? Saloobin. Ba yun? Okay, so we have the Temperance. Yun! Kailangan talaga ng balanse ng bonggang-bongga. Kailangan nyo yan. Kailangan nyo ng temperance. Perfect balance. Ganyan. Kailangan matuto kayong humawak ng balance talaga. Kailangan yan. And patience is talagang, pagka balance po kasi ang buhay.
ibig sabihin po nun, kumakain ko pa kayo ng pasensya biscuits. Hindi, ibig sabihin po talaga is andito yung patience. And parang ang top priority mo rin dito is pagka andito yung temperance. Or para magkaroon kayo ng perfect balance sa buhay. Kailangan nyo po parang, ang i-manifest dito is to magkaroon ng harmonious life. No? Kung wala man kayong family or parang single ka or may family ka, syempre gusto mo yung harmonious life. Wala namang gusto na may disaster na buhay. No? So, ang kailangan nyo po talaga dito is yung balance talaga. Actually, ngayon kasi dito lang sa first card natin na Nine of Cups which is in reverse. Talagang dyan palang pinapakita na po dito na parang ang buhay mo ngayon is very dramatic or parang tragic na hindi mo maintindihan na yun ang kino-consider mo, no? But alam nyo, itong reading na to parang last year ng January ko rin na last year January parang ganito yung mga nababasa ko, then naging okay naman. But yun lang, so kailangan nyo lang po pag-aralan dito is ang balance ng inyong life. Okay, so siguro I think siya, pwede ko na siyang i-keep kasi dudulas na naman to. Yun na lang yan. Okay, so let's see naman dito sa ating oracle card. So tapos na tayo sa ating tarot. So dito naman tayo sa ating pagkakapal-kapal na card. Ay Lord, hirap po dito. Pwede ko akong message na nagbibigay naman ng ng kapanatagan sa akin mga tagapanood, tagapakinig. Ayun, so ayan, nangyayari tuloy ngayon sa iyo, no? Dahil nga dyan sa imbalance ka, and parang andito yung mapagpatol ka sa mga nangyari sa buhay mo ngayon. So, nangyayari ngayon, ang dami mong delays. No? And andito yung ngayon, hindi mo lang kung saan kasusuot, kung paano ka lalabas. Wala. Lahat is complicated. No? Ang dami mong problema na kailangan i-solve. My goodness. Or maybe for some of us, parang pakiramdam, parang wala na, parang there's no hope. Unchange. May unchange ka din, no? Hindi ka ba talaga magbabago? Sabi ganun. Ano to at this time, parang for some of you dito is parang pansin mo sa sarili mo, pansin mo sa buhay mo, parang nakastuck ka na dyan, parang eto na ba talaga ako? Eto na lang ba talaga ako? Hindi na ba talaga ako mag-move forward? Kapako na ba ako talaga dito? Ganun yung thinking mo, no? Siyempre, yun? Hindi maganda, diba? So, ang kailangan nyo po talaga dito is, alam nyo yan sa sarili ninyo, na kung ano yung pagkakamali na meron kayo na kailangan nyo pong i-correct. Kailangan nyo pong i-delete, kailangan nyo pong i-cancel, kailangan nyo pong hindi na suspende, kailangan talaga alisin, sunugin. Ayan, book burning. Okay. So, kung for some of you dito is meron po kayong mga, ito yan, kukonek ko muna po to sa spiritual, no? Kung for some of you dito is meron po kayong mga Latin prayers na nadadampot, na hindi naman po nanggaling sa mga manggagamot, na hindi naman po nanggaling sa mga mentors, or wala naman po nagbigay sa inyo voluntarily, then sunugin niyo po yan. It's not meant for you. Especially Latin prayers. Hindi siya para po sa inyo. Sunugin niyo po yan. Okay? Kasi andito po siya. There's a book na pinaglalaroan na po kayo ngayon. For some of you, hindi po lahat. Kung kayo po mahilig magdadampot ng mga prayers kung saan-saan, at hindi naman kayo binigyan ng mga healers, or yun nga po wala naman kayong hiningan din na prayers from the healers, sunugin nyo yan. Tapon nyo yan. Hindi yan para sa inyo. That's why nagkakaloko-loko po ang buhay ninyo. It's not for you. Unlikely at this time. Kaya ito yung pakiramdam mo ngayon is alone. Alone and sad. May sadness.
Okay. So, for some of you, parang andito yung pinipilit, no, na mag-go deeper dyan sa knowledge, no. So, ikokorek ko ulit po siya dito sa book burning, sa knowledge na yan, spiritual knowledge na yan. But, dito sa tools, no, kumbaga, kailangan nyo po munang maging well prepared, no, dyan sa mga ginagawa ninyo. Especially sa mga nasa spiritual awakening or willing to uh, alam nyo, to explore or to maging healer or parang pumasok na talaga sa spiritual journey. Kasi ang nangyayari dito is ito yung desire mo, but for you, parang andito rin yung ikaw mismo sa sarili mo is under observation ka. Or ikaw mismo yung observe mo yung sarili mo. Parang ine-examine mo rin to the point yung sarili mo. But, end of the day is nakikita mo parang walang progress, parang mas lalo kang dinadagukan ng tadhana. So, alamin mo, questionin mo rin yung sarili mo. Pag in-stop ko ba to, pagiging maayos. Pakiramdaman mo. Okay? For some of you, ganun po, no? Maybe this is not the right time. Kung meron man po kayong mga tawag dito, la bloodline, but meron po kasing right time na tinatawag. Na meron talagang God's perfect timing for that. Hindi po agad-agad. Hindi po natin pwede pagpilitan yung panahon o yung gusto natin. Ang gusto ni God ang sundin nyo, hindi po yung sarili ninyo. This is not the right time for you. Pero, yes, sabihin na natin ikaw is may bloodline ng healer and gustong-gusto mong maging healer. But, si God, hindi pa panahon eh. So, wag mong kontrahin ang plano sa'yo ng Panginoon. May plano eh. Okay? Okay, so we have the tools. Okay, so kailangan mo talaga is mag-prepare mo na. Yan ang sinasabi dito. You need to have those tools first, no, para ma-pursue mo yung gusto mo. And parang, syempre, maging perfect. So, for now, ang kailangan mo po dito is mag-relax. No? Continue to meditate. Pero kailangan meron po magtuturo sa inyo ng meditation, ano? Para magkaroon kayo ng recovery. Find relief. Maybe you can take a vacation. Okay? So, yan yung sinasabi ng card. And next is the eclipse. Wow. So, meron kang eclipse dito. Okay. So, pagka ganon, maybe kung para mag-take a pause ka or stop muna for a while sa ginagawa mo, especially dito sa paglalagay ng mga orasyones, no? So, ang kailangan mo dito is mag-stop muna. And para malaman mo din, para yung yung darkness, no, sa buhay mo is mapalitan ng light. Kasi after that relax, or after that na mag-rest ka or mag-take a vacation somewhere to release all your negative energies, is andito yung possible na magkakaroon ka ngayon ng alam nyo yun, ng transformation. Okay? So, sa ganyang way din po kasi, no, through meditation, is andyan yung revelation or there's something or parang i-reveal po sa inyo yung the truth, no? If you are the truth seeker, if you want to see the truth, kailangan nyo pong mag-meditate, no? But make sure na Holy Spirit po ang matatawag dito, hindi po mga demonic entities. Okay, actually dito po sa 2 cards na to, anyway, tingnan natin kung meron pa aside to that eclipse. Kapal kasi ng card na to, hirap hawakan. Okay, so what else? Bedroom. Yun na nga. So, kailangan mo talaga mag-rest. You have the rest. Rest. And parang alam nyo yun, parang you need some time alone. Alone lang, no?
alone, as in ikaw lang talaga. And alam niyo yung pag sa bedroom kayo, there's a lot of possibilities na dito niyo makukuha yung mga vision, or maybe pagka gusto mag-astral travel, so take a nap, mga tipong gano'n, no? So take a sleep. And parang iisipin mo na rin na parang kailangan ko talaga siguro is contentment sa buhay. So parang don't expect too much. Kung ano po yung naandyan, then embrace it. Okay, so we have also the convertible and sword and scales. Uy, ano to? Justice to ah. Okay, so actually you have many options, no, in life. There's a lot of possibilities sana na pwedeng mangyari sa life mo. Kasi flexible ka eh. No, na parang andito yung you can change din naman eh. But pero meron ka lang talagang pinagsisiksikan, and you want freedom as well. Pero how can you do this freedom if parang andito yung you are a hard-headed person, if you are stubborn? So ang kailangan niyo po talaga dito is try to, alam niyo po yung mga addictions, yung like mga hindi naman kailangan, is please wag niyo nang pagpilitan. Okay? So ang kailangan niyo lang talaga po dito is always be like this, no, na parang yung mga mapipili nyo pong bagay-bagay or mga pangyayari po sa buhay nyo, make sure po na parang hindi lang po para sa inyo. It's for everybody. It's for pangkalahatan. I know parang for some of this parang sobra naman yun. Parang hindi eh. Kasi po ano yun eh. In return po kasi dito is hindi na pa kayo para mag-isip pa ng hindi, parang alam niyo yun na pagka ginawa niyo po kasi is there's a lot of blessings po talaga na darating sa inyo pagka hindi po kayo makasarili. Yung bang isineshare nyo po sa iba, yung mga blessings na binibigay sa inyo ni God, huwag nyo pong sarilinin. Kasi po kayo po is ginagawang instrument ni God, or kayo po yung way ni God na hindi niya po maibigay sa mga tao dyan sa lugar ninyo, yung blessings. That's why andyan po na napili kayo para po i-spread ito sa lahat. Hindi po para angkinin mo lahat. Okay? And you also have the swords and scales here. And huwag mong antayin na dumating to sa buhay mo, no? Yung justice, no? Actually, yung justice dito, sword and scales, no, is yes, meron talagang due process yan. May pinoproseso po talaga yan. But since dito yung scale, which is the balance again, di ba? Hindi na nawala sa iyo ang balance, na kailangan mong balansehin talaga. Hindi kailangan tumaas, hindi kailangan masyado mataas, hindi kailangan masyado mababa. You need the balance. Kailangan lang dito lagi maging fair ka. Always be fair. No matter what. Or kung saan man yan, ano? What's this? Person of fire. Hindi siya bumaba. Ay, dami. Siyempre, yung unahan lang. Siyempre, yung unahan siya. Okay, handcuffs. Okay, so andito yung ano, you need to control din. Kailangan mong may control ka rin. Kailangan mong pag-aralan to. Kasi or more or less pagka halimbawang kinontinue mo tong pagiging imbalance sa parang iniisip mo dito is yung hindi mo makontrol lang everything na nangyayari sa iyo. Ikaw din talaga magsasuffer. Ang masama, may nadadamay kang ibang tao. Na hindi dapat nila, na hindi nila deserve na mag-suffer ng ganon. But dahil andyan ka, is nahahagip or natatamaan din sila, no? So ano ba pwede kong again dadagdag na advice, no? Parang ang kailangan nyo lang po dito is pag-aralan yung pagiging totoo sa sarili mo, and to surrender all your being selfish sa ibang tao. I mean, parang alisin mo yan. Ang gawin mo dito is mag-ask forgiveness kay God. I-surrender niyo po yan. Nabuhusan po kayo ng kanyang divine light para po baguhin po yung darkness na nasa inside of you. There's a darkness inside of you. So, keep on praying. No? Pero kung meron po kayong mga prayers talaga ng Latin, please stop it kasi hindi nyo po time for that. Wag po kayo mag-advance. Wag po kayong parang magkaroon ng ano man you're in a hurry na magkaroon ng ganito na para pinagigit-gitan mo na meron kang mission pero wala pa sa ngayon. Okay?
especially po sa may mga bloodline na healers, meron po talagang God's perfect time na tinatawag dyan para po bigay sa inyo yung gusto nyo, no? Ako po kasi, that's one of my desire. Buhay pa po ang mga magulang ko, but ibinigay po sa akin yan, wala na po mga magulang ko. And di ko naman po in-expect na ibibigay po sa akin yung desire ko na yan, na gusto kong maging healer, no? And hindi nga lang po healer ang binigay, ang pinagkaloob sa akin eh, ang pinagkatiwala sa akin, also a tarot reader, an oracle reader, a ritualist, no? So yun po, yun nga po sinasabi ko sa inyo, intayin niyo po yung right time for you, kasi ang ibibigay po talaga sa inyo ni God is more than you expect, no? Hindi po yung kung ano na po yung hiniling nyo. For now, it's not for you, no? So maybe yan yung isa sa mga reasons bakit nagkakadandaloko-loko ang life mo, because of meron ka mga Latin prayers na hindi akma sa'yo, no, na ginagamit mo ngayon. Okay, so please acknowledge. Okay, so sa mga naka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-reading, magpa-heal, again, line up po tayo. Wala po tayong rush, as in after the payment is salpak agad. No, kasi po may mga line up po tayo. And sa mga gusto rin po mag-walk-in, chat lang po kayo para to give you the address. No, and that's it. So bow your heads para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all, and love, peace, and hope. Bye!